Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So ito yung continuation kahapon sa ating napag-usapan dito sa nagaganap na PVL Open Conference. Kung sino man yung sumusubaybay at nanonood dito sa ating YouTube channel kahapon is napag-usapan natin itong forecast. Okay, itong mga early predictions sa nagaganap na PVL Open Conference at yung sino yung may mga posibilidad na mananalo or matatalo sa game ngayong araw, July 27. At sinabi natin doon sa ating naunang video mga kapolitika, base sa ating mga personal na analysis at mga assessment dito sa bawat team sa Pool B, ang mananalo sa 1 PM is itong Signal versus sa Capital One. At naano na rin natin doon, na mention at na-report natin ano ba yung mga reasons bakit mananalo itong Signal. Okay, mainly because is meron silang scoring machine which is itong si MJ Perez, kasi nga ito ay labanan ngayon ng mga imports. Now dito sa 3 PM naman na game, itong Petrogas versus Akari, ang sinabi natin doon is itong Akari ang mananalo sa 3 PM na game. At na-mention nga natin doon itong inconsistency ng Petrogas, at the same time itong humina yung kailang mga import, even nga rin itong si Vansikel. Kung ikukumpara mo dito sa Akari na meron silang scoring machine, bigyan lang ng magandang set itong si Oli Wakaro, ay talagang kaya niyang ibagsak yung bola sa floor. So ito yung advantage dito ng Akari, kung kaya sinasabi natin na kung saan is mananalo itong Akari Chargers. At base doon sa ating mga analysis at mga predictions mga kapolitika, base sa ating mga basa dito sa mga matches today, is tama yung ating analysis dito sa mga kaganapan dito sa PVL Open Conference. Actually, even nga doon sa ating mga early predictions sa mga naunang laro ng CCS at itong Chocomocho Flying Titans, ay tugmang-tugma po mga kapolitika ang mga naging resulta dito sa kanilang mga sagupaan. Okay, now ngayon marami ang nag-wonder kasi dito tayo mag-focus sa Petrogas Angels, kasi from defending champion sila doon sa PVL Open Conference, kasi noon talaga sila dati pa. Ngayon ang pag-uusapan natin, ano ba yung reason, ano ba yung talagang pinakaugat ng problema ng Petrogas, bakit ngayon is talong-talo na sila. Okay, siguro doon sa naunang laro nila sa Capital One, maybe valid yun na siguro hindi sila nakapaganda, but ngayon na dalawa na is parang may something na talaga na mali dito sa kupunan na ito. So ito yung ating pag-uusapan, at ano ba yung ating personal na observation, ano ba yung ating personal na nakikita, kasi base sa mga sinasabi dito is dapat nang magkaroon ng mga bagong players itong Petrogas, kasi itong mga nila is luma na, kumbaga mabasang-basa na yung mga galawan ng mga lumang players nitong Petrogas Angels. Kailangan na nilang ng mga rookies na mga players. Okay, and at the same time, aside dito sa sa mga sinasabi nila na dito sa mga players nila, ang nakikita ko talaga na pinaka main factor dito na na-mention na actually natin ito doon sa ating previous video is itong kanilang coach. Ito talaga ang pinakamalaking problema. Siguro is kumuha na lang ng Pilipino na coach itong Petrogas para maka-bounce back sila. Okay, kasi ang sinasabi doon is nagfo-focus lang daw sa certain players itong coach ng Petrogas Angels. Actually, ang sinasabi nga doon ng iba is itong si Myla Pablo hindi na naman pinaglaro. Ang sabi-sabi is meron daw injury, but I doubt na totoo yun na may injury nga itong si Myla Pablo. Nonetheless, is sa kanya talaga mismo manggagaling yung informations, kasi yun ang sinasabi bakit hindi daw naglalaro, kasi prone daw for injury itong si Myla Pablo. Okay, at yung pangatlong pinaka factor talaga din dito is itong humina yung kailang import. Alam nyo itong si Vansikel, habang tumatagal na naglalaro yan dito sa PVL is napag-aaralan rin yan ng mga coaches, itong mga assistant coaches ng ibang teams. So napag-aaralan din paano ba maglaro itong si Vansikel. Tinatarget yan kung saan yung kahinaan ng isang players, especially kung ikaw
ito ay isang scoring machine. Okay, at itong si Wilma Salas, maybe in her age is nagkakaedad na rin. So walang consistent na na magre-rely ang Petrogas dito sa kanilang mga mga main spiker or sa kanilang mga key players. And in fact, ito nga yung official score kanina mga kapolitika, 25-23, 25-21, 23-25, 27-29, 14-16. So pabor po yan sa dito sa Akari Chargers. Now dito naman tayo sa side ng Akari. Okay, kasi gusto ko ring i-highlight itong kailang scoring machine na si Oli Ocaro. Okay, kasi siya talaga ang pinaka main reason nag-deliver ng winning moment dito sa Akari Chargers. So bigyan ko lang kayo ng bird's eye view, ano ba yung mga nakikita natin na kung saan is talagang nag-improve itong Akari Chargers, kasi even though meron silang scoring machine, kung mahina yung ibang mga players mga kapolitika ay mabaliwala rin yung effort at yung pagod ng kanilang import na si Oli Ocaro. So nakikita natin dito yung depensa talaga at yung teamwork rin ng Akari Chargers, especially dito kay Sultones at kay Laksina na kung saan is nag-improve rin, at itong si Victoria, itong kailang middle blocker. Okay, but I doubt na at itong si Sid Domingo doon, isa rin ito sa mga naging highlight doon sa laro base sa akin nakita. Actually, nga lang parang yung 4th set at 5th set lang yung naabutan ko kasi meron akong pinuntahan mga kapolitika, so yun lang naabutan ko at yun ang aking ito yung ang personal analysis, kasi doon is nakadalawang set na sila and then na reverse sweep na naman sila ng Akari Chargers, kasi ito rin ang ginawa nila doon sa mga unang laro ng Akari dito sa Chocomocho Flying Titans. Talagang master ito sa pagiging reverse sweeper itong Akari Chargers. So even though yung kalaban nila is dalawa na yung set na inapanalo, is wag pa rin magkumpiyansa kasi kayang-kaya ng Akari na habulin yung kanilang opponents. Okay, so magaling dyan ang Akari Chargers mga kapolitika. So ang again, ang pinaka na mention na natin doon itong mga factors, mga problems at mga upsets na nangyayari dito sa side ng Petrogas. But dito sa sa Akari mga kapolitika, ang nakikita natin is itong kanilang import talaga na scoring machine at itong kanilang naging depensa, at yun ang kanilang naging fuel para maipanalo itong match dito sa Petrogas Angels. And actually nga, meron nga nagsasabi doon na hindi na naman pinaglaro itong si Myla Pablo, at merong mga ibang mga players na andun lang sa bench na kung saan is hindi na rotate nitong coach ng sana palitan na lang itong coach ng Petrogas Angels, kasi yun din ang panawagan ng mga supporters ng Petrogas. Okay, so mga kapolitika, para mo doon sa sa Signal HD na kung saan is kahit mahina pa yung player na yun, is hinahayaan ni coach Shaq De Los Santos na maglaro sa loob ng court. Yun ang kagandahan sa kanya. So dapat yun din ang gayahin ng ibang coach, most especially dito sa Petrogas Angels, kasi ito talaga ang kakulangan sa kanila, kasi paano mo ba malalaman yung timpla ng iyong mga players kung hindi mo sila susubukan. Okay, so mga kapolitika, so far yun ang ating personal observation, na ating personal na insight, commentary at personal na opinion, personal view dito sa nangyayari sa Petrogas, kasi marami rin talaga ang dismaya at nainis dito sa pagkatalo. Yung una siguro is maybe reasonable pa, but dito is pangalawa na baka magsunod-sunod na yan, hindi natin alam mga kapolitika. Yan ang ating abangan. Kayo, ano sa tingin nyo ang naging pinaka-reason bakit natalo na naman itong Petrogas Angels? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.